Magandang araw sa inyo mga banateros at ito na naman si Banat Bayang, pambansang banatero ng bayan na ito. Anyway, pag-usapan na po natin tungkol dito sa issue ng relo. Naku, wewe, oo. Kawawa naman yung sundalo. Yung sandalo daw po ay pinarusahan. Anak ng tutsang kalabaw. Hindi na nga nahingi yung relo. Napahiya na nga. Pinarusahan pa. Napakawalang nyari naman ako. Hindi ko na talaga alam kung ano nangyayari sa bayan natin. Bakit ganito na nangyayari sa bayan natin, ano? Para bagang monarkiya ang ating bayan. Ano ho ba ibig sabihin nito? Ito po yung may mga hari. Ang huling kasing pagkaalam ko nung panahon ni Pangulong Duterte, pag sinabi mong public official, ikaw ay isang pampublikong alipin or public servant. Ngayon, hindi eh. Para bagang naging hari na mga presidente, ang speaker, naging hari-hari, ewan ko, hari-hari ano. Hindi kasi tila pagka ikaw kumontra, yari ka. Pag ikaw may hininging pabor, tulad nitong paghingi ng relo, masamang tao ka, animal ka. Hindi, ganun di ba? Alam mo, mga kababayan, tama yung sinabi ni VP Sara Duterte. Alam nyo, maganda yung sinabi ni VP Sara Duterte. Etong mga sundalo na to, napuputulan ng kamay ito. Ano ba naman yung relo lang ibigay mo? Pinagtawanan mo pa at meron pang come again, another day. Ganun, come again? Alam mo? Come again, another day. May ganun may ganun. O kaya naman tila siya nasabi nga niya is, why do you want my watch? Wanna buy watch, Joe? Pero gayon pa man, alam nyo mga kababayan, ako sa paniniwala ko at pagtingin ko, hindi ito yung usapin na, kasi may mga nagpapalabas dyan na hindi naman kasi tradition yan hindi naman kasi tama yan siya gumaganon-ganon yung mga pinklawan, yung mga tagapagtanggol ng mga tanso o itong tagapagtanggol na mga loyalista, sinasabi nila wala naman daw sa tradition yan. Okay, panoorin po muna natin itong ginawang parusa. Ikinumpirma po ito ng AFP na pinarusahan po. Sana naman hindi lumuhod sa munggo. Pinarusahan po nila yung sundalo na graduate na nanghingi ng relo. Kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines na may kadeting humingi ng relo ni Pangulong Bongbong Marcos sa isang graduation ceremony. Ibig sabihin mga kababayan, more than anything else, the first fact, totoo yung sinasabi ni VP Sara Duterte. Tapos na usapan Kahit ano pang palusot, tradisyon, hindi tradisyon, masama ginawa niya, hindi na usapan. Ang usapan, totoo yung sinasabi ni VP Sara Duterte na hiningi yung relo ng isang kadete kay Pangulong Marcos. At ang nangyari napahiya. Yun po ang fact. Ngayon kasi nililihiso ng media, nililihiso ng ilan, nililihiso ng mga tanso na vlogger na hindi naman kasi tradition yan. Wala kaming pakialam. Whether it's tradition or not tradition. The way the president answered the kadete. Hindi tama. Mata pobre. Merong pitik, ika nga. Merong hindi maganda. Tama, mali. Yun ang dito. Ceremony noong Mayo, kasunod ng mga naging pahayag ni Vice President Sara Duterte noong Biyernes. Pero hindi umano ito karaniwang ginagawa at hindi katanggap-tanggap. Kaya pinatawa ng parusa ang naturang kadete. Nakatutok si Chino Gaston. Ito ang graduation ceremony ng Philippine Military Academy sa Baguio City noong Mayo na dinaluhan ni Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte.
Hindi sinabi ni VP Sara kung ito ang tinutukoy niyang seremonya kung saan may nanghingi ng relo sa Pangulo na kanyang tinanggihan at dito raw napagtanto ng bise na toxic na ang kanilang relasyon. Pero ayon ngayon sa Armed Forces of the Philippines, sa gitna ng graduation rites, may kadeteng nanghingi ng suot na relo ng Pangulo. Sa video makikitang inilapit ng Pangulo ang kanyang ulo sa kadete pero hindi nito ibinigay ang kanyang relo. Sabi ng tagapagsalita ng AFP, hindi ito karaniwang Ay, grabe. Tingnan nyo yung tingin ni ano. Kasi nakita nyo yon, inislow mo pa talaga. Oo, ayan o. binigay ang kanyang relo. Kinukuha na ni BP Sara Duterte itong folder para hindi na siya mahirapan. Tingnan nyo yung parang ano. Sabi ng tagapagsalita ng AFP, Yung sumimangot eh. Nakita nyo yun? Sumimangot eh. Why would I give you my watch? Watch Joe. binigay ang kanyang relo. Sabi ng tagapagsalita ng AFP, hindi ito Ay, grabe. karaniwang ginagawa At grabe yung tingin, ha? Alam mo mga kababayan, hindi natin hindi natin siya sinasabi na tayo ay pabor o hindi pabor o whatsoever. But the point here mga kababayan, yung sinabi ni BP Sara Duterte ay totoo. Di ba? Kasi tandaan ninyo, sinabi ni ni Vice President Sara Duterte ito, it is because she is saying toxic na. Toxic na ang nasa administration. Why? It is because sa tingin niya hindi na nakakaramdam sa problema ng mamamayang Pilipino, yung mga ordinaryong Pilipino. Hindi na ho. Parang feeling niya out of touch na ang mga gobyerno ngayon sa mamamayang Pilipino. Kaya feeling niya toxic na. Ayan o, kita nyo, pakita ko uli o. Ayan o. I-slow mo natin o. Ayan o. makikitang inilapit ng Pangulo ang kanyang ulo sa kadete pero hindi nito ibinigay ang kanyang relo. Tingnan nyo itsura ni Madam BP. Sabi ng tagapagsalita ng AFP, hindi ito karaniwang ginagawa ng mga kadete at hindi ito katanggap-tanggap na asal. Alam mo, may bahagya ditong medyo na-disappoint ako sa sagot ng AFP. Meron akong bahagyang na-disappoint ako. Na parang sinasabi nila dito, nilaglag nila yung tao na nanghingi. Kasi sinasabi dito, it's actually an isolated case that does not reflect the overall culture and training of academy. Ito ang nangyari dito. It was a moment of euphoria. Actually an isolated case and does not reflect the overall culture and training within the academy. It happened when the cadet, it's in a moment of euphoria. He was facing the president and he made a mistake. Yun yung part na hindi ko gusto. Yung sabihin na, he made a mistake. This behavior is neither common or acceptable. Kasi, madam, ako, ito lang po hindi siguro yung AFP spokesperson sinasabi lang naman niya kung ano yung sinabi sa kanya. Pero doon sa ating AFP, kasi kung bawal po yun, di ba ginawa nung panahon ni Pangulong Duterte, di sana winarningan nyo na yung mga kadete ngayon. Di ba? Wag yun nang uulitin yun, ha? Masama yung ginawa ninyo kay Pangulong Duterte noon, wag yun nang uulitin. I don't think so na sinabi nyo yon. Ibig sabihin, maybe ako hindi ko naman alam yung buong pangyayari. Pero maybe, hinayaan nyo yun. You did not say anything bad, o hindi nyo pinagalitan, o hindi nyo pinarusahan, o dinisiplina. Yung gumawa nun kay Pangulong Duterte, and this time, because napahiya lang yung Pangulo sa kanyang hindi magandang asal, pinarusahan ninyo yung kadete. Hindi mo maganda yun. Yun lang po ang aking gustong sabihin dito. Sana man lang po, tinayuan ng AFP yung kanilang kadete at sinabi nilang it is okay, we will reprimand or we will make sure it will never na mauulit ito, it will never repeated. Yung mga ganun ba, not to the point na parang dinidiin pa nila na masama, hindi magandang behavior ang ginawa nitong kadete na to. This behavior is neither common nor acceptable. Ayon sa AFP, pinatawan na ng kaukulang parusa
ang kadeteng naka-assign ngayon sa Philippine Air Force. Oh, yan konfirmado, pinarusahan pa yung naku, hindi maganda. Ako, I'm disappointed. Really, I'm disappointed. I mean, kung hindi kaya napansin ni BP Sara Duterte ito at hindi niya binring out yung frustration at kung hindi niya sinabi na napahiya yung kadete, papansinin kaya ito? Feeling ko, ewan ko kung tinawagan sila ng Malacanang at sinabi sa kanila, napahiya ang presidente, tignan nyo, ginamit tuloy ni Sara, iniinda yung halimbawa na yung parusahan nyo yan. Hindi ako sure kung ganun ang ginawa. Baka naman hindi ganun, baka ganito. Hoy! AFP Chief, napahiya kami, gusto mo ba-bad shot sa akin? Kung ayaw mo ma-bad shot, parusahan mo yung kadete na yan kasi bad shot siya sa akin. Ikaw talaga, banat ba? Ay, nako naman. Ano sa tingin nyo? Ano nangyari? Tinawagan kaya ng Malacanang ang AFP para parusahan itong batang to? O kusa ng AFP ito? Ano sa tingin ninyo, mga kababayan? I-comment nyo dyan. Babasahin nyo natin yan, ha? Tandaan ninyo, i-comment lang po natin para mabasa natin na salubin ng mga kababayan natin. Alam mo, maganda kasi dito sa YouTube. Unlike sa Facebook. Sa Facebook kasi napakaraming dyan, Madaling gumawa ng troll account dyan, Kaya napakadaming troll farm sa Facebook. Pero sa YouTube medyo konti, bawas ang troll. At talaga makikita mo totoong tao kasi hindi sila hindi pare-pareho yung script. Kaya maganda po, mga kababayan, i-comment nyo yung inyong pananaw at babasahin po natin yan. Hindi naman siya dismissed at upon learning about the incident, nag-take action agad yung PMA. Noong 2019, Did you hear that? Did you? O did you not? Hindi. Nahuli sa bibig Upon hearing, nag-take action kagad ang PMA. Pakingge. At Hindi naman daw siya dismiss. upon learning about the incident, Upon learning about the incident, nung nalaman, paano nalaman? Kay BP Sara Duterte. Nung nalaman, nag-take action agad ang PMA. Di maganda, di ba? Hindi, ako para sa PMA o para sa AFP, hindi maganda. Ano to, dahil napahiya lang yung presidente, gagawin na natin yun? Hindi kasi, if the action itself, yung action by itself ay mali, pinarusahan nyo rin ba nung panahon namin ang hingi kay Duterte? Kasi it's the same action. So if the action itself mali, by itself, mali yun, ibig sabihin po, dapat pareho yung pinarusahan. Tama, mali? Pero tila hindi ganun Pinarusahan nyo lang ito kasi napahiya dito yung presidente. Bakit? Mali yung sagot, hindi na-inform yung presidente na may mga ganong instances. Di ba? So, anong ibig ko lang sabihin? Dahil ba na napahiya ang presidente, kaya kailangan yung parusahan? Di maganda. Pangit. Ang dating kasi, parang spoiled brat ang presidente. Gago! Hindi, ganun Di ba yung mga asawa ninyong spoiled? Minsan ganyan totoo, walang biro ito, di ba? Yung spoiled yung asawa tapos napahiya, kunwari sa labas, napahiya, merong nakatabig sa kanya, o napahiya. Tapos biglang mag-iiyak, magsusumbong doon sa asawa.
Uy, ano ko nung katabing table, natamaan ako. Kahit di naman sinasadya. I mean, hindi naman sinasadya. Pero dahil spoiled yung asawa mo, yung gusto mo ipakita na ini-spoil mo siya, grabe ka mag-react. Di ba? Di ba? Naintindihan niyo yung ibig ko sabihin. Ganun kayo mag-react kasi, bakit? Kasi spoiled sa inyo yung asawa niyo. Di ba? Ito nga malala eh. Kabaro nila eh. Kabaro nila, medyo hindi maganda kagad yung ginawa. Sana lang ako. Ako, I don't know if ano lang sila, nailagay lang sa alanganin. Hindi kasi, di ba, maalalagay naman din kasi sila sa alanganin kung tinawagan sila. Kaya nga sa tingin ko talaga may tumawag from Malacanang. Napahiya yung presidente, ayan, ginagamit. Tingnan mo, meron tuloy bala si Inday Sara, napahiya ang presidente. Pagsabihan niyo yung mga yan, Ay, siyempre, ikaw naman yung pinuno ng AFP at ang commander mo ay ang presidente. Tandaan nyo, siya ang commander-in-chief, si presidente. So, pag sinabi ng Malacanang, eto, ganito, pagsabihan nyo, wala kayong magagawa. Parusahan nyo, wala kayong magagawa. You have to follow. Kaya hindi rin natin masisisi yung pamunuan ng AFP. Kasi ako, mas ako dun eh. Eto. Tanong ko lang sa inyo mga kababayan. Ano sa tingin ninyo? Kasalanan ng AFP? O nakatanggap sila ng tawag from Malacanang? Kaya nila pinarusahan yung kanilang tauhan? Kasi ako, parang hindi gawain ng AFP yan eh. Yung pagalitan, pagsabihan, o di kaya parusahan na sana kung nakapatay, hindi eh. I mean, sana kung nambastos, hindi upang babastos yan eh. Bakit kanyo? Kasi ginawa na yan eh. Ginawa na nung nakaraan eh. So understood, hindi nyo pinagbawalan, hindi nyo sinita noon, understood na okay lang. Tama mali? Baka pa nga, di nga natin alam, baka nga loyalista pa yung yung nanghingi kay Marcos eh. Balay nyo, loyalistang yung maganda lang yung puso niya na, ay salamat, nakagraduate ako sa panahon ng aking idolong si Marcos. Kaya, alam mo yun, na-excite siya. Hingin ko nga yung relo. Makahingi ng relo hingin ko yung relo. Pwedeng ganun mga kababayan di ba? Pwede yung ganun. Na-excite lang yung mama, idolo pa nga si Marcos. Tapos napahiya pa. Pangit. Di maganda. Pangit na nangyayari ngayon sa bayan, Di maganda. Nag-take action agad yung PMA. Noong 2019 PMA graduation ceremony. Ayan, tuwan-tuwa. Eto, katabi niya pa ata yung AFP chief. Doon kasi sa isa, parang wala siyang katabi. Ito, katabi niya pa yung AFP chief, tapos naka-smile pa. May ganito ring insidente na pumalakpak pa. ng relo sa Pangulo ng isang PMA. Pumalakpak pa na malupit. Di huli kayo. Hindi. Ano ibig sabihin nito mga kababayan? It is well approved. Ibig sabihin, okay lang. Ibig sabihin, hindi kasalanan na manghingi ng relo. Tama, mali. Ikaw talaga. Ikaw talaga, booking mo na naman. Hindi, ayan kita ninyo. Ulitin natin. Noong 2019 PMA graduation ceremonies, may ganito ring insidente na panghingi ng relo sa Pangulo ng isang PMA cadet. Noon, pumalakpak pa. ibigay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang suot niyang relo. Para sa GMA Integrated. Gets nyo? Diyan pa lang, napapatunayan na natin mga kababayan na it is okay. The act itself is not a sin. It's not disobedience. It is not a disrespect. Pumalakpak pa nga yung opisyal Sabi pa, wow, ayos siya, Brad. Iba sinabi. Hindi naman ganun, sabi niya. Tropa, kaya tropa. Ganun, sabi siguro yan. Ayos yan, no? Hindi, sabihin,
Kung meron ng instance na nangyaring ganyan, isa lang ibig sabihin nito mga kababayan, hindi ho ito mali, hindi ho ito masama, hindi ho ito kasalanan, hindi ho ito pambabastos, hindi ho ito pagsuway o disobedience. Walang ganun. Ibig sabihin, ito'y approve with standing ovation, with clapping of hands. Di ba? O, ayun ang ibig sabihin nun. Bakit niyo pinarusahan ngayon? Di naman maganda yan. Bakit ninyo pinarusahan ngayon? Di ba? Ay. At ito pa nga yung sinasabi pa nating isa. Ha? At sinasabi nga natin mga kababayan na itong ginawa nila, kesa na ang tignan ng media. Alam mo naman na media. O, di ba? May allowance eh. Wala tayong magawa. Instead na anuhin ng media na punahin yung the kind of answer or the kind of attitude or the character of the president na binarayo ng hingi, na parang minatapobre yung nanghingi. Di ba? Kinwestiyon bakit hindi binigay. Di ba? I mean, politiko nga mga kababayan eh. Pag nangangampanya, kaliwat kanan ng bigayan, ubusan ng pera, ubusan ng lahi dyan eh. O, bakit hindi man napagbigyan nito? Bigyan lamang ng... At saka sabi nga ni VP Sara Duterte, ito, handang ibigay ang kamay, ang daliri, ang paa, at lahat ng parte ng kanyang katawan. Ang kanyang buhay, ika nga, para sa bayan. Yung relo lang, kahit ba mahal yan eh. Sa akin kahit mahal yan, pag hiningi ng sundalo yan, wag mo nang pahiyain by saying, why would I give you my watch? Why would I give you my watch? Bakit mo papapaya? Bakit di mo na lang sabihin na, sige, usap tayo mamaya, meron ako bibigay sa yung relo. Pero hindi ito, wag ito. Mahal ito, 4.5 million. Hindi. May bali-balita kasi, napatik daw yan, anak mo. Sino ba kasi yan si Patik? Hindi kasi mahal daw yung Patik eh. May mga ganyan eh. Kasi sabi ni ba, mahal yung Rolex mo, 200,000 yan. 500,000 eh. Sabi ng mga congressman. Puta. Sorry naman sa mura, sorry. Magkano? 500,000, 700,000. Hindi ba ako yung 500, 700,000 na relo na yan? Suot lang ng mga kabit yan eh. Suot lang ng mga networker yan eh. Ano to? Patik. Ano yung patik? Patik. Magkano yan? Mga 4 na milyon. Hindi kaya ng mga networker yan. Hindi kasi yung mga networker di ba? Yung mga networker ano yan payabangan yan hilig niya magyabang maganda, naka-Mustang. Naka-sports car, naka-Mustang Kaya mo naman ang mahal ng Mustang. Hindi, totoo. Hindi, nagulat lang naman ako. One time kasi, napadaan ako sa Ford. Tapos tinanong ko, magkano itong Mustang nyo? Tapos nalaman ko yung presyo. Okay. Akala ko naman kasi yung mamahalin parang yung mga Porsche, yung mga BMW, alam mo yun, yung mga ganun ng presyo. Kasi kung makapagyabang yung mga networker na naka-Mustang at saka yung mga influencer na naka-Mustang, akala mo naman yung pala, hindi naman siya nilalanglang ko lang yung Mustang Gusto ko rin yung favorite ko rin dati yun nung hindi ko pa alam yung presyo. Hindi ba? Totoo naman di ba? Pero pag nalaman mo yung mga Lamborghini, mga Ferrari, pag nalaman mo tatunay na presyo niya, mga Maserati, mga Makati. Hindi, pag nalaman mo presyo nun, masasabi mo, kaya pala yung mga
mayayabang na influencer at saka mga networker, ito binibili. Second hand pa. Gago! Parang ganun yung mga Rolex. Sorry naman. Kasi nga, dun sa patik-patik ngayon. Yung patik. Lintik na patik yan. Hindi kasi, bakit ko na nabanggit yan? Sama mo banot mo, makapalait ka, kala mo may relo ka. Hindi, wala ako relo ha. Wala rin ako Mustang ha, para sa kalaman ninyo ha. Ducati lang. Wala naman yun. Hindi kasi, para sa kaalaman nyo, kasi may bali-balita pa lang naman, di umano. Oh, yan, sinediretso ko na kayo, di umano, balita lang. Na talaga pong yan po daw relo, kaya hindi ibinigay, ay dahil patik daw yan, may halagang 4.5. Hindi. Sabi ko, wala, panis. Kaya naman pala yung mga congressman naka-Rolex lang. Hoy, hindi yung ibang congressman nakapatik. Kaya nga ngayon, kita nyo, pansinin nyo, yung mga mga congressman sa Quadcom, wala na yung mga Rolex nila. Wala na yung mga patik nila. Naka-ano na lang sila. Naka-ano, Casio na lang. Pakinggan natin tong explanation ha, kaya lang, ang pangit. Pinakinggan mo pa, ang pangit naman pala na explanation. Pakinggan nyo to. Maraming kontrobersyal na pahayag si VP Sara Duterte sa kanyang press conference noong Biyernes. At isa sa mga ito ay kwento umuno tungkol po sa patik. relo. Ayon kay VP Sara, hiniling daw ng isang graduate ang relo ng presidente bilang graduation gift. Ang sabi daw ng graduate, Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? Nagalit daw si VP Sara sa sagot umano ng Pangulong Bongbong Marcos na why would I give you my watch? Mukhang ang nasabing insidente ay nangyari sa nakaraang graduation ng Philippine Military Academy. Sa mga nakapanood sa pahayag ni VP Sara, may mga nagtanong, bakit naman hindi binigay ng Pangulo ang kanyang relo sa nasabing kadete? Pero para naman sa iba, ang mas malaking tanong, bakit hihingi ng kadete ang relo ng kanyang Commander-in-Chief? Ayan. Parang maliit lamang na issue pero labi. Gets ninyo? Maganda to Dalawang tanong. Bakit hindi binigay yung relo? At yung reaksyon ng presidente. Yun. Number 2, bakit naman kasi yung kadete hiningi yung relo? Kadete asked for the watch in the first place. Yan yung sinasabi ni Ed Lingao. Tingnan natin ngayon kung saan mas maglilin si Ed Lingao at ang News 5 sa balita na to. Dalawa yan, magkaiba. Tingnan ninyo, ha? Pasok. Ng kanyang Commander-in-Chief. Parang maliit lamang na issue pero labis itong kinagalit ni VP Sara na gusto raw niyang tanggalan ng ulo ang Pangulo. Nagtanong po kami sa mga opisyal ng AFP na graduate ng PMA kung merong gantong tradisyon sa PMA na baka lang hindi natin nalalaman. Ang sabi po nilang lahat, walang ganong tradisyon. Ang dagdag pa ng isa, baka biro lamang ito. Gayon pa man, kakaibang biro ito sa isang institusyon na malaki ang pagpapahalaga sa otoridad at sa chain of command. Yan ang sagot ng AFP. Tingnan niyo pa, ha? Sa karanasan kasi ng maraming reporter, ang tanging mahilig humingi ng iyong relo ay hold-upper o kaya ay Abu Sayyaf. Nakita niyo yan? Okay lang ako sa sagot ng AFP kasi yan yung sinagot lang nila yung facts. Okay? Pero dinagdagan ni Ed Lingao, ano sabi niya? Pero para sa mga reporter, sa mga media, sino lang daw ba manghihingi ng relo? Mga snatcher? Sabi ko, ang snatcher ba? O yung mga hold-upper pala? Yun daw ang relo? Sa karanasan kasi ng maraming reporter, Karanasan ng maraming reporter. tanging mahilig humingi ng iyong relo ay hold-upper o kaya ay Abu Sayyaf. Hold-upper o Abu Sayyaf. So, kinulayan nila ng ganun yung kadete. Slight lang yung banat ni Ed Lingao dito, pero halatang may merong dumi. Para bagang sinabi ni Ed Lingao, yung kadeting ganun, nangihingi ng
gawain lang yan ng mga snatcher tsaka ng mga busay. Kaya lang, gumamit siya ng, para naman hindi sabihin na siya ay bias, gumamit siya ng mga reporter. Sino yun? Di ba ikaw yun? Gumagamit ka pa ng third person? Kunwari, pero sa totoo lang, sino nagsabi nung ganun? Pero kung tutusin Halatang halata, ano? kasi, ang ama ni VP Sara ay nahilig sa pagbibigay ng mga relo sa mga sundalo. Oh, parang kasalanan pa ngayon ni Duterte. Dahil mahilig magbigay si Duterte ng relo. Parang sinasabi, hindi talaga tradition yan. Gawain niya ng mga snatche, mga holdapper, tsaka busayap. Ha? Kaya lang kasi si Duterte mahilig mamigay. Taong 2019, binigay ng Kita nyo yung angling? Grabe yung angling dito, no? No comment. Pangulong o ng dating Pangulong Duterte ang kanyang relo kay graduating cadet Alberto Hulakit dahil hiningi raw ito mula sa Pangulo. At nung Marawi Siege naman, binigay ni Pangulong Duterte ang kanyang relo sa isang sundalo. Ganon din ang ginawa niya sa pagbisita sa isang kampo sa Northern Samar noong taong Oh. So ibig sabihin, hindi lang pala isang beses nangyari yung pagbigay ng relo. So kung masama yun, di sana marami nang naparusahan. O kaya marami nang sinabihan, oy, wag niya kayong tatanggap na relo, ha? Wag na kayong Oy, bakit ngayon lang? Alam mo kung bakit? May kanta kasi yan. Bakit ngayong ka lang pinarusahan ka dahil kay Bongbong? Ikaw kasi Inday Sara eh. Binuking mo naman eh. 2018. Pero ang hindi po malinaw kung ano ang konteksto ng umunay paghingi ng kadete ng relo mula sa Pangulong Bongbong Marcos. Bagay na ayon sa ilang PMA graduates na nakausap namin ay hindi nila Sino kaya yan? iisiping gawin. Pero meron pang isa pang posibleng paliwanag ayon po sa isang retiradong opisyal ng Armed Forces of the Philippines. Pinag-uusapan daw kasi ito ngayon sa mga group chat ng mga PMA alumni. May bagong tradisyon daw na sinisimulan ang mga batang kadete na hindi po tungkol sa literal na relo. Dahil tungkol daw ito sa ibang klaseng watch. Parang, can you watch my back? O bantayan mo ang aking likod. Sa konteksto kasi ng militar, ang watch ay ang bantay o yung nakaposte kung saan iaasa ng mga kapwa sundalo nila ang kanilang mga buhay. Pag sinabing I have the watch, lalo na po sa Navy, ang ibig pong sabihin niyan, asahan mo na pagkakatiwalaan mo ako at hindi kita papabayaan habang ako'y nakagwardya. Posible kaya na ito ang isa sa mga konteksto ng pangyayari na lost lamang in translation. Mari kayang ang hiling talaga ng kadete ay siguraduhin ng Pangulo na may nakabantay pa rin sa likod ng mga sundalo sa mga pagkakataong sila ay nakasabak sa panganib. Ayan so meron daw usap-usapan sa GC daw na yung watch na yun is watch my back and I got your back. Parang ganon, di ba? May ganon daw eksena. Kaya ingat-ingat tayo sa mga bilyaran. Maniwala kayo sa akin. Pag sa bilyaran, ingat kayo mga kalalakihan. Pag may baklang lumapit sa inyo at hiningi yung billiard stick. Masama ibig sabihin na tumbukin buwak. Ay, nako. Gago! Ay, wag niyong gagawin yun, ha? Para sa bilya, ay, usong-uso ba naman yung bilyaran, di ba? Akin na yan. Pag hiningin kayo ng ganun, ibig sabihin, tumbukin nyo. Hindi, kayo naman. Kasi masyado nyong masyado ninyong kailangan pang ipaliwanag. Ewan ko sabi ko nga, alam mo nung pinakikinggan ko yung mga palipaliwanag ng mga media, palipaliwanag ng mga congressman, yung palipaliwanag nung kasi mga nag-react di ba? Mamaya pag-usapan natin yan sa isa pa nating video. Ang nakakapagtaka lang kasi, mga kababayan, bakit ang focus doon sa relo? Ang focus doon sa kadete.
Di ba? You miss the point. The point here is, mga kababayan, yung the kind of attitude of the president. It's the kind of response ng presidente natin. Yun sana yung ating bigyang pansin dito more than anything else. Di ba? Hindi ho yung kung ano-anong pinapansin natin. Ang dami nating pinapansin na yung kadete, paparasahan, tama ba yung paghingi? Hindi yun eh. Ang usapan dito, sandali, bakit bakit ganun ang response ng ating presidente? Sabi nga nila napakinggan mo ngunit di mo nadinig. Di ba? May mga ganyan tayo eh. Napanood mo ngunit di mo nakita. Minsan. May mga ganyan mga bagay sa mundo. Sabi nga ano ba yun? Let them hear. Yung mga dapat makadinig. Bakit ganun? Para tila atang nabulag na tayo sa pagtatanggol sa presidente. Diba? Parang nabulag na ho ata tayo. Ano ho ba ang dahilan na kayo'y nabulag na ipagtanggol ang presidente? Kahit sa tingin nyo mali na. Diba? Kahit sa tingin nyo napahiya na yung kadete, pinagtanggol pa. Nakakalungkot dahil ang napahiya na nga yung bata, napahiya na nga yung kadete, siya pa ang naparusahan. Siya pa ang tila masama ugali. Ginasabihan pa ng, alam mo yun, ini-imply pa ng ilan na kesyo gawain lang niya na mandurukot o di kaya ng holdapper, gawain lamang niya ng abusayap. Hindi maganda eh. Hindi, ako mga kababayan, habang pinakikinggan ko yung mga dahi-dahilan ng ating mga kababayan na pumupuna tungkol dito sa relo. Kasi dito, sa totoo lang, ang nangyari kasi, pahiyain. Ibig sabihin, talagang booking ni BP Sara Duterte. As in, witness doon sa nangyari. Witness ako, napatingin nga si BP Sara Duterte. Hindi niya akalain na gaganon ang sasagutin ng presidente. Witness ako at binuking niya sa taong bayan. Binuking niya sa taong bayan na this is the kind of environment we have in the government. That's why I left the government. It is no longer for the people. Yun ang punto dyan eh. Yan ang pinakapunto dibista ni BP Sara Duterte. The government is no longer for the people. The government is no longer listening to the people. The government is para sa sarili na lang. Kaya toxic na. Hindi na tunay na paninilbihan ang meron sa gobyerno. Toxic na sa gobyerno to. That's why I left the government. Yun ang punto dito eh. Pero sana dinala yung usapin. Usapin na sa relo, usapin na kung tradisyon o hindi tradisyon. Yung iba dyan, nakikisawsaw pa na hindi tradisyon o tradisyon. You're not getting the point. The point here is, what kind of president do we have? Bakit ganyan ang asal? Bakit ganyan ang trato sa ating mga sundalo na magbibigay buhay, magbubuwis ng buhay nila? Yun ang punto de vista dito ni BP Sara Duterte. Anak naman ng weteng. Oh. You miss the whole point. Diba? Ang hirap naman na sa bayan natin. Oh. Anyway, maraming salamat po. May upload pa po tayong video dyan. Ha? Panoorin nyo maya-maya after how many hours. Okay, pasok. Thank you! Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino, Banateros.